Sa bawat balita tungkol sa kanya, isang tanong ang laging bumabalik. Bakit hindi pa rin natatapos ang gulo? Sa kabila ng bagong pag-ibig at mga bagong proyekto, bakit patuloy pa ring bumabalik ang kanyang nakaraan? Ito ang kwento ni Raymart Santiago, isang veteranong aktor na hinubog ng kasikatan, sinubok ng kontrobersya, at hanggang ngayon ay patuloy na hinahabol ng mga issue na hindi pa tuluyang nagsasara. Ipinanganak bilang Raymond Martin Santiago, lumaki si Raymart sa isang pamilyang kilala at nirerespeto sa industriya. Anak siya ng yumaong direktor na si Pablo Santiago, isang haligi ng aksyon at pelikulang Pilipino. Kasama niyang lumaki ang kanyang mga kapatid, Randy Santiago, na kalaunan ay sisikat bilang singer at TV host, Roel Santiago, na magtatagumpay bilang direktor at aktor, at Rayleigh Santiago, na mas piniling manatili sa likod ng kamera bilang production executive. Bata pa lamang, sanay na siya sa set camera at mahahabang shooting hours. Sa ganitong kapaligiran, natutunan niya ang disiplina, pressure at kompetisyon. May pressure na dala ang apelyido, dahil kapag nagkamali ka, mas mabilis kang huhusgahan. At kapag nagtagumpay ka, sasabihin ng iba na, minana mo lang. Noong huling bahagi ng dekada 80, pumasok siya sa pelikula bilang bahagi ng mga youth-oriented films. Ngunit mabilis ang paglipat niya sa aksyon. Sa edad na hindi pa lubusang hinog ang karamihan, si Raymart ay inilulunsad na bilang isa sa mga huling junior action stars ng bansa. Ang kanyang tindig, tikas at seryosong aura ang naging puhunan niya. At habang umaangat ang kanyang karera, unti-unting nagiging komplikado ang kanyang personal na buhay. Bago pa man ang kanyang pinakakontrobersyal na relasyon, na-link na siya sa ilang personalidad, kabilang si Jelly de Belen noong kasagsagan ng kanilang kasikatan. Tahimik ang relasyong iyon, tahimik din ang paghihiwalay. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. So bakit kayo nag-break after 2 years? Bilang... Diba? Bata pa kami noon, hindi pa namin alam talaga yung gusto namin talaga sa buhay. Siguro sa tingin ko kasalanan ko ata eh. Kasalanan ko rin naman. Pareho naman tayo may kasalanan. Ano nga yun? Kasi medyo mapusok ako. Kasi ano? Kasi mapusok? Ang strict kasi niya eh. Yun ang rason dahil strict siya. Pero at saka reaksyonada din ako, masyado din ako. Basta pareho kaming bata. Ngunit nagbago ang lahat ng pumasok sa kanyang buhay, si Claudine Barreto. Sa simula, ang relasyon ni Raymart at Claudine ay itinuring na isang modernong showbiz fairy tale. Dalawang sikat, dalawang minamahal ng masa, dalawang personalidad na parehong malakas ang impluensya. Nagpakasal sila at nagkaroon ng dalawang anak, sina Sabina at Santino. Para sa publiko, tila buo ang larawan ng pamilya. Ngunit sa likod ng kamera, ayon sa magkabilang panig, unti-unting nabuo ang isang relasyong puno ng tensyon. Noong 2013, tuluyan silang naghiwalay. At doon nagsimula ang mahabang away, hindi lamang sa korte kundi sa mata ng publiko. Lumabas ang mabigat na akusasyon. Ayon kay Claudine, may pisikal, emosyonal at pang-aabuso sa pera. Naglabas siya ng pahayag at ebidensyang umano'y magpapatunay sa kanyang dinanas. Sa kabilang panig, itinanggi ni Raymart ang mga paratang. Ayon sa kanya at sa kanyang kampo, naging toxic ang relasyon at nadamay pa umano siya sa mas malalalim na alitan ng pamilya Barreto. Iginiit niya na may mga bagay na pinalaki sa media at may mga issue na dapat resolbahin sa loob ng korte, hindi sa publiko. Hindi ron natapos ang gulo. Lumabas ang usapin ng child support, custody, joint accounts at umano'y nawawalang pera. Sa tuwing may bagong pahayag ang isang panig, may kasunod na sagot ang kabila. At sa bawat sagutan, mas lalong nagiging malabo sa publiko kung alin ang buong katotohanan. Noong January 2026, muling sumabog ang isang mabigat na issue nang lumutang ang akusasyon ng kidnapping. And you know who you are? Hindi ka talaga titigil hanggat di mo ko mabaliw o mapatay. Sa isang emosyonal na social media post, muling umingay ang pangalan ni Raymart. Mabilis na kumilos ang kanyang mga abogado upang mariing itanggi ang paratang. Iginiit na wala siyang kinalaman dito at na may umiiral na gag order na umano'y nilalabag. Muli, nahati ang opinyon ng publiko bago pa man magsalita ang korte. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakaapektado ay ang mga anak.
mga batang lumaki sa pagitan ng dalawang bersyon ng katotohanan at sa isang awayan hindi nila pinili. At habang patuloy ang ingay ng nakaraan, isang bagong yugto ang tahimik na pumasok sa buhay ni Raymart, ang relasyon niya kay Jody Santa Maria. Nagsimula ito ng pribado noong 2020, matapos ang parehong mga nakaraang personal na pagsubok at relasyon. Ayon sa mga ulat, nagsimula silang magkaroon ng ugnayan noong April 2020, ilang buwan matapos ang paghihiwalay ni Raymart sa dating non-showbiz girlfriend at matapos ang formal na annulment ni Jody kay Pampi Lacson noong Hunyo 2024 na nagbigay sa kanya ng bagong simula. Ang unang mga larawan nilang magkasama ay kumalat sa social media noong September 30, 2020 na agad namang viral, lalo na't parehong pribado ang kanilang lifestyle noon. Kinumpirma nila ang relasyon sa publiko noong October 2020. Ngunit tahimik ang tono, walang ingranding pahayag, walang presscon at simpleng masaya lang lahat ang ibinahagi ni Raymart. Sa simula pareho silang nagtakda ng malinaw na boundaries. Dahil pareho silang may anak at may pinagdadaanan sa nakaraan, pinili nilang maging fiercely private. Bihira silang mag-post ng litrato o detalye tungkol sa isa't isa sa social media. Kapag may kumakalat na intriga o usap-usapan, parehong tahimik at pinipili nilang iwasan ang drama. Sa kabila ng kontrobersya ni Raymart, nanatiling matatag si Jody. Ayon sa mga source, hindi siya nakikialam sa mga legal na laban ni Raymart, kundi nananatiling support system. Para sa kanya, mahalaga ang katahimikan at peace of mind para sa kanilang relasyon. Ang matatag na pundasyon ng kanilang pagsasama ay nakabase sa respeto sa isa't isa at sa mga anak nila. Si Jody ay may anak na si 30 at nakita silang magkasama sa ilang family gatherings na maayos ang relasyon sa pagitan ng mga anak at ng bawat isa. Sa loob ng maraming taon ng tahimik na pagsasama, may mga usap-usapan na nagpaplano silang magpatayo ng bahay ng magkasama, na isang indikasyon na seryoso ang relasyon. Wala pang anunsyo ng engagement o kasal, ngunit ayon sa malapit na source, parehong nag-e-enjoy sila sa quiet companionship. Hindi pinapagana ang ingay ng social media at tinatanggap ang bawat isa ng may maturity. Ang relasyon ni Raymart at Jody ay nakikita ng marami bilang mature at drama-free, isang malaking kaibahan sa mga nakaraang kontrobersya ni Raymart. Habang ang nakaraan ay patuloy na bumabalik sa balita sa kanilang dalawa, tahimik at malinaw ang mensahe. Pinili nilang unahin ang katahimikan, ang pamilya at ang pagtitiwala sa isa't isa kaysa sa pansamantalang atensyon ng publiko. Sa kasalukuyan, nananatiling aktibo si Raymart sa industriya. Bumalik siya sa primetime television, madalas gumanap bilang mga karakter na lalaking sinusubok ng sistema, ng maling paratang at ng sariling konsensya. Mga papel na para sa ilan ay tila salamin ng kanyang tunay na buhay. Sa labas ng kamera, mas pinipili niya ang tahimik na pamumuhay, ang kanyang mga hilig tulad ng motorcycling at physical training at ang paglayo sa ingay ng social media. Ang kwento ni Raymart Santiago ay hindi simpleng kwento ng isang artista. Ito ay kwento ng isang lalaking isinilang sa liwanag, nasubok sa dilim at patuloy na naghahanap ng katahimikan sa gitna ng walang katapusang ingay. At hanggat hindi pa tuluyang nagsasara ang mga kasong ito, isang tanong ang mananatili sa isip ng publiko. Ito na ba ang huling kabanata ng kanyang kontrobersyal na nakaraan o simula pa lamang ng panibagong pagsubok?